So, for our first objective, yun yung mag-build ng automatic feeder. And sa automatic feeder na pinropose namin is dapat kakasya sa isang process ang 38 to 50 as maximum yung ilalagay na pandan leaf. So, this feeder wrapper or feeder shoot ay kakasya po dito yung 38 to maximum of 50 pieces of pandan leaves. And then, as you can see, yung IR sensor namin is nasa labas siya. So, it is because yung fabricator is hindi niya nalagyan ng space or lalagyan doon mismo sa loob nitong feeder chute. So, right now, hinohold na lang muna namin siya whenever lalagyan namin ng pandan leaves itong feeder chute. So, this IR sensor is for sensing ng pandan leaves, whether may nilagay si user na pandan leaves throughout the process or wala. So, if wala, meron kaming notification doon sa UI namin na no pandan leaves detected. So, kapag meron naman, di tuloy-tuloy yung process, and si IR is for sensing lang kung meron or wala ng pandan, while ang decision-making process pa din is that's up to image processing. So, itong sa feeder shoot namin, okay. Ito ba? Sige, yan ko na lang yung done. There's no... So, as you can see, super duper gulo pa talaga niya. So, before super sala-salabit ng mga wires, but we manage naman na medyo iayos naman siya. So, nilagyan muna namin ng tapes para i-hold muna since yung fabricator is hindi na nagawa yung sinabi namin na paglalagyan ng bawat component. So, ibabalik pa namin siya next week after ma-receive namin yung feedback ninyo, so that isang gawaan na lang and tuloy-tuloy na kami sa pag-finalize ng code and pagde-debug. So, yung sinasabi ko sa kanina na all about sa paglalagyan ng IR, here dapat siya. So, ito po yung pinagdadaanan ng aming pandan leaves. Ito na po yung pinaka-feeder shoot. And then, dun sa loob nan, since ang first objective namin is gumawa ng feeder shoot na one by one lang po yung i-receive niya or hahatakin niya papaloob na pandan leaves. So, gumawa kami and nagpadagdag kami nitong sa NEMA. It is a roller also na continuous yung movement. So, kapag in-on yung system, automatic na siyang mag-work continuously. So, ito po is feeder roller din siya, iisa lang. So that continuous motion siya. So whenever na merong pandan leaves na ipapasok, ipupush down na yon dito hanggang sa lumusot yung pandan leaves dito. So that's our first objective. And then second objective is pagbi-build naman ng image processing, wherein sa image processing na may gumamit kami ng webcam. And as we all know, medyo delicate yung subject namin since ang subject or pinaprocess namin is pandan leaves. So, ang lahat ng nandito, since medyo matagal na din na hindi siya na process, ganyan, hindi na siya nabilad and natenga na lang dito kina Raymond. So, lahat po ito is rejected na, lahat po is lando na. So, meron ng mga defect, yellowish, severity nung kanyang texture,
brown. So, there's no good conditioned leaf na. So, si Krisha, siya talaga po yung tinoka namin sa image processing since sa kanya namin binigay talaga para i-work out or pag-aralan kung paano nagana yung image processing. And siya din naman po yung nakapagtanong-tanong sa mga friends niya before na nagkaroon din ng image processing kung paano siya i-navigate. Then, hanggang sa nagtuloy-tuloy na and siya po yung pinaggawa na lang po talaga namin ng sa detection. So, yung image processing po na pinagawa namin sa kanya is naggawa po kami. Actually, lahat po kami is nagbigay ng dataset. Yung dataset po namin is merong minor, severe, kung real pandan leaf baga siya, or nasa cellphone lang, or ibang dahon, mga ganon. And depende na din sa how good the pandan leaf is, whether super green ba siya, yellowish, brownish. So, kapag brownish or yellowish and may severity, merong defect yung pandan leaves, i-reject. While kapag super green naman siya or in a good condition, dun pa lang na i-accept. So, mukha lang okay sa camera since it may vary talaga yung condition and appearance and texture na din ng pandan leaves sa lighting. So, isa pa po yung sa factor kung bakit medyo nagkakaroon pa ng faulties or falsies yung system namin. Since this bulb right here is just a temporary bulb para ma-light up yung system namin. So, we use bond paper po muna for the background, but it is soon to be painted naman as white. Okay. So, kapag nabago kasi po yung aming bulb ng, for example, kung ilan siyang watts, anong angle, ganyan, nagkakaroon siya ng effect dun sa pandan leaf. Since it's green, nagkakaroon ng pabago-bago. Dun sa aming trial and error, kahit maglagay kami ng green, and then gumamit kami ng first bulb namin, is ginamit namin ay 15 watts, So, masyado siyang maliwanag, and lahat ng pandan leaves na yon is nireject niya. So this one, I don't know how many watts. 5 watts lang siya. So, okay naman siya, but then, depende pa din sa angle. So, hindi namin alam if dito magpapalagi kami ng strip lights para lahat ng corner is merong lights. Or stick kami dito, but syempre gagawa na lang namin ng mounting yan para maiayos on final deployment. So, ayan. So, sa image processing, yun yung ginagawa niya. And na-meet naman namin yung objectives na yun, but i-enhance pa namin. Kasi masyadong madaming factors, including the lighting, para masabi namin, ma-perfect talaga namin kung gaano ba ka-efficient yung image processing na nagawa namin. But sa process na trial and error na nagawa namin, okay naman siya. It's working. Nakakapag-accept, reject, nalalaman if phone ba yung ginamit pag nagpa-flash ka ng picture of pandan leaves in front of the camera, and also kapag nag-process ka ng ibang pandan leaves na quarries kamukha nung pandan leaves namin, ganyan. So, nadedetect na if it's real pandan leaves or not. Then, the third one na objective namin is